Dear Amihan Stories presents The Billionaire Chef and the Lovely Soldier, written by August R. Dahan-dahang tinanggal ni Divina ang butones ng kanyang uniforme. Pagod na pagod siya sa training at naisipan muna niyang maligo bago magpahinga. Lieutenant Sarmiento, okay lang po kayo? Tanong sa kanya ng isang sundalong kasabay sa pagpasok sa shower room. Tinanguan niya ito. Yes, napagod lang. Pero po, baka mabinat ang balikat niyo. Nag-aalala ang ani to. I'm good, no need to worry. Ani Divina. Hindi na ito nagtanong kaya nagpatuloy na siya sa paliligo. Masakit talaga ang pilay niya sa balikat dahil sa engkwentro 2 linggo na ang nakaraan. Hindi niya dinadamdam dahil kaya naman kaso parang lumala dahil sa training. Pabalik na siya sa kanyang kwarto nang masalubong ang isa pa sa mga kasamahan. First Lieutenant Sarmiento, kumusta ang injury mo? Agad siyang nagsalute. Captain Ibarra, okay naman po sir. Tumango ang bagong kapitan. That's good. O sige, mauna na ako sa'yo. Bagong promote na kapitan si Captain Ibarra at nakadestino ito sa probinsya. Nataon lang na narito ito dahil ipinatawag ng general. Ang isa pang kapitan na kakilala niya na si Captain Makasinag ay nakaratay sa hospital dahil sa engkwentro laban sa mga rebeldeng grupo. Humingi ng tulong ang mga ito kaya pati siya ay napasabak at yun ang dahilan ng kaniyang injury. Nakahiga na siya sa bunk bed nang magring ang kanyang phone. Hello, Davi. Bakit? Kakambal niya ito, si Davina na isa namang police sergeant. Kukumustahin lang kita, Div. Anito sa kabilang linya. Tumagilid ng higa si Divina pero agad ring napatihaya dahil sa kirot na sumigid sa balikat. Aray! Okay ka lang? Oo. Okay lang ako, Davi. Ikaw ba, kumusta? Hindi ka busy ngayon? Umupo na lamang siya dahil walang maayos sa pwesto kapag nakahiga. Umuwi ka ba kay Lola? Baka nag-aalala na naman yun. Si Lolo, umiinom pa ba ng alak? Narinig niya ang tawa ng kakambal sa kabilang linya. Duman ako saglit nung isang araw. Si Lolo sinalubong agad ako ng alak. Sasabakan ko sana kaso naka-uniform ako. Napahalakhak siya dahil sa kwento ni Davina. Parang namimiss tuloy niyang umuwi, kaso ay hindi pa pwede dahil hindi pa tapos ang trabaho niya. Malayo naman siya sa mga ito kaya hindi rin basta makakauwi. Basta kapag may oras ka, lagi mong dadaanan yung matatanda. Pagkatapos ko rito, magbabakasyon ako dyan. Tingnan ko nga kung malakas pa sa alak si Lolo. Sige, magde-day off ako at sasamahan kitang hamunin sa inuman si Lolo. Wika nito sa kabilang linya. Mahina siyang natawa. Sige ba? Teka, tinatawag ako ni Chief. Sige na, Divina. Bye-bye. Huling ani Davi bago ibinabang tawag. Nasa probinsya ng Marinduque ang pamilya niya. Siya naman, dala ng tungkulin, ay kung saan-saang lugar na de-deploy, kaya halos wala siyang oras na magbakasyon ng mahaba-haba roon. Aray! Bakit ba ngayon to kumikirot? Kandangiwi siya habang hinahanapan ng maayos sa pwesto ang balikat para makatulog. Ngunit kinabukasan ay parang nananadya na lalong lumala ang injury niya. Mataas din ang kanyang lagnat. Dinala siya sa klinik pero ang resulta ay hindi maganda. Seryosong injury to, First Lieutenant Divina Sarmiento. May parusa dahil hindi mo sinabi. Pero baka saka na lang yun. Magpapagaling ka muna. Saad ng kanilang doktor sa military na si Second Lieutenant Jade Samson. Kaibigan niya ito. Pareho silang army doctor. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero simpleng injury lang naman to. Kaya ko. Hindi na kailangan ng Lieutenant, recovery in 6 months. Pero mas maagang gagaling depende sa pag-aalaga mo sa sarili mo. At hindi mo pagmamatigasan na gamutin yan. I will talk to your superior about this. But for the meantime, itong kas mo sa braso, huwag mong tatanggalin. Doktor ka rin. You know better than this. Sorry, I must judge my situation. Pagpapakumbaba niya dahil mali naman talaga siya. Doktor ka, hindi ka si Darna. Dapat sinabi mo agad ang totoo para hindi na umabot sa ganito. Nako, kapag mainit ang ulo ng commanding officer mo, lagot ka. Inirapan niya ang kaibigan. Ikaw, Jade, tumigil ka.
Kapag ako talaga na-isyuhan, sasabunutan kita sa kilikili. Natawa at nagkibit balikat lang naman ang babae. Alis na, kakausapin ko ang commanding officer mo para makauwi ka naman sa inyo. Thank me later. Hindi ganitong bakasyon ang gusto ko, Second Lieutenant Samson. Nalulungkot na wika niya. Makapaghihintay naman sana ako ng bakasyon. Sinong baliw ang naglihim ng injury? Yan tuloy. Baka pagkatapos ng sick leave mo, may suspension naman. Abutin siguro ng halos 1 taon ng bakasyon mo. Naiiling na tumayo siya sa katatalikuran na sana ang doktor. Pero may pahabol pa ito. Ibakasyon mo na lang ako, First Lieutenant Sarmiento. At ang masaklap ay aabuti ng halos 3 buwan ng leave niya. Ang akala niyang hindi seryosong pinsala ay lumala dahil itinago niya kaya heto siya. Nasa barko at pauwi ng probinsya. Doon siya magpapagaling habang nakamonitor sa kanya si Second Lieutenant Samson. May cast siya at nahihirapang makipagbanggaan sa mga pasahero ng barko kaya umupo na lamang siya at ipinikit ang mga mata. Pero ang tainga at pakiramdam niya ay aktibo. Kaya kung ano-anong naririnig niya. Wow! Makapunta kaya tayo? Gustong-gusto ko makatikim ng luto ni Chef Garcera. O kahit makita ko man lang siya. Sabi ng isang babae, na mabilis namang sinang-ayunan ng isa. Kaya nga, si Chef na lang, ulam na, busog na ako. Marina lamang siyang pumikit. Grabe rin ang mga babaeng yun. Bumiyahe lang yata sa probinsya para sundan ang chef na sinasabi. Dinadalaw na siya ng antok nang tumunog naman ang phone niya. Lola? Nako, iha, bakit ang tagal mo namang tumawag? Bungad na sabi ng lola niya nang masagot niyang tawag nito. Minsan ka na nga lang makausap, napakaiksi pa ng oras. Ano, kamusta ka na? Matagal pa bang bakasyon mo? Hindi niya sinabi na uuwi siya ngayon. Gusto niyang sorpresahin ng lolo at lola niya. Malapit na po. Ano yung mga taong naririnig ko? Mga kasamahan mo? Malapit na kasing dumaong ang barko sa Balanacan Port. Kaya naman maingay na ang mga tao at halos nasa hagdan ng lahat. Sige na la, tatawag ako pag may oras. Aniya, hindi sinagot ang tanong nito. Ang kakambal lang niya ang nakakaalam na uuwi siya, pero hindi rin ito alam ang dahilan kung bakit. Nakipag-unahan si Divina para makasakay sa jeep na diretso hanggang sa bayan nila. Nakaupo na siya at iidlip sana nang may tumawag na naman. Ano ba naman yan? Hirap na hirap pa naman siyang magdududukot dahil nakakast ang isa niyang braso. Ano, Jade? Bastos ng ugali mo. Arangkada ng kaibigan niya sa kabilang linya. Kukumustahin ka lang naman eh. Bumuntong hininga na lamang siya. I'm good. Pwede na nga akong bumalik sa serbisyo. Pinalala mo lang. Hoy yung pilay sa balikat mo malala na. Just want to remind you. Hindi pa recommended ang operation sa ngayon. Pero baka sa sunod na check-up. Ganun na nga. Kung sa bato may lumot na yung pilay mo. Kinain na ng laman kaya mahirap nang ibalik sa natural na paraan. Oo na nga. Pagtatapos niya sa usapan, nasabi na nito yon sa kanya bago siya paalisin sa kampo. Dumaan pa siya sa hospital para sa medical clearance. Baba ko na to, malapit na ako sa amin. Sige, bawal magbuhat na mabigat ha. First Lieutenant Divina Sarmiento, maniwala ka. Kung gusto mo pang makabalik sa serbisyo. Yes, Second Lieutenant Samson. Gigil na sabi niya bago itinago ang phone at pumara para makababa. Lalakad pa siya ng konti papasok bago marating ang munti nilang lupain kung saan nakatira ang lolo at lola niya. Hirap na hirap siyang magbukas ng gate. Ang bigat-bigat. Tao po? Tao po? Ay, sino ba yun, Densyo? 8:00 na ng gabi, nagtatawag pa. Rinig niyang wika ng lola osang niya. Buksan mo nga, hindi ba marunong gumamit ng doorbell yan? Napatingin tuloy siya sa gilid ng gate. Oo nga, may doorbell na. Sa tagal niyang hindi nakakauwi ay hindi siya updated. Bakit naman kung makakawag ang buntot ng mga asong ito? Naguguluhang saad ng lolo Densyo niya. Kilala niyo ba ang nasa labas? Oh, Divina! Ay nako, Osang! Nandito ang binata natin na 5 taong hindi umuwi. Lolo naman, ungot niya. Yun na naman ang lolo niya sa pambibintang na tomboy siya dahil hindi siya nagkakanobyo. Di niyo ako na-miss? Ang 5 retired canine dogs ay nakatingala sa kanya at parang naghihintay na batiin.
Inampun niya mga yon para magbantay sa lolo at lola niya, pati na rin sa taniman ng lola at alagang hayop ng lolo niya. Napadako ang tingin niya sa matandang babae na mabilis na lumalabas ng pinto. Nako! Nako! Si Divina ba? Ay, Diyos kong bata ito! Anong nangyari dyan sa braso mo? Kinuha ng matandang lalaki ang dala niyang malaking bag. Pumasok na muna tayo, mahamog na. Namiss niya ang bahay, ang umuwi sa probinsya, ang magliwaliw sa kaparangan at mamasyal sa mga magagandang tanawin. Kaso hindi ganitong bakasyon ang gusto niya. Kinabukasan na siya ginisa ng matatanda. Salitan ng dalawa sa pagtatanong sa kanya. Ang lolo niyang matamang nakatingin sa kanya ay animo nasa korte kung magtanong. Suspended ka ba, Divina? Nako, sayang ang magandang record kapag ganyan. Lolo, hindi po. Pinagpapahinga lang po ako dahil sa injury ko. Luluwas nga rin po ako sa Maynila kapag may notice na para sa operasyon. Ay nako, suspension din ang kasunod niyan pagkatapos mong gumaling. Naiiling naman na wika ng lola niya. Sos, buti kong hindi ko alam, hane. Ang lola niya ay retired na sundalo sa Air Force. Ang lolo naman niya ay retired judge. Ang kinatatakutang individual noong araw. Ang mga magulang naman nilang dalawa ni Davina ay marangal na mga sundalo sa Navy. Sabay na nawala ang mga ito nang minsang sumabak sa labanan. Ang mahalaga po, nakauwi ako. Di ba lolo at lola? Pampalubag loob niya sa dalawa. Kailan po dadaan si Davi? Pag-iiba niya ng usapan. Nakasimangot na tumalikod ang lola niya at sumandok ng kanin sa kaldero. Nako, ewan ko dyan sa magaling mong kapatid. Pinaglilive ko sandali at ako kamay samahan at may pupuntahan ako. Yun, walang paramdam. Sasapukin ko siya ng sandok kapag nagpakita siya sa akin. Mahina siyang natawa. Ako na lang pong sasama sa iyo, la. Sasama ka rin po ba, lolo? Nako, ay hindi na. Baka nakawin ng mga alaga ko. Ngunit mukhang nagkamali siya ng suhestyon. Isang restaurant opening pala ang dadaluhan ng matanda. Masyadong maraming tao at hindi siya sanay sa ganun. Lola, dito na lang pala ako sa parking. Hintayin kita dito. Ay, sigurado ka ba, Divina? May inip ka dyan at ako'y makikipagkwentuhan pa sa aking mga amiga sa loob. Tumango siya. Yes, la. Umupo siya sa hood ng sasakyan at tumingala sa kulay asul na langit. Hindi naman masakit sa balat ang dampi ng sikat ng araw. Open space kasi ang parking ng Victor's Diner. Mamaya na siya papasok sa sasakyan kapag mainit na talaga. Nakakasiya na sa loob ah. Free kaya ang foods dyan? Pagkausap niya sa sarili. Free naman. Gusto mong pumasok? Akma siyang bubunot ng baril sa baywang pero wala nga pala siyang dalang baril. Bawal yun lalo na kung nakabakasyon. Sinamaan na lamang niya ng tingin ang lalaking nagsalita. Sino ka? Anong bubunutin mo dyan? Natatawang tanong nito. Sundalo ka ba o pulis? Ganyan ang reaksyon ng mga naka-uniformeng tao sa gobyerno eh. Nakasuot ito ng puting uniform ng chef, kaya baka tagaluto sa loob. Tumikim si Divina. First Lieutenant Divina Sarmiento, Army Doctor. Pakilala niya bago naglahad ng kamay. Mabilis yung tinanggap ng lalaking kausap. Curvy Garcera, chef, pero depende pala sa gusto ko. Minsan chef, minsan negosyante. Napatango-tango siya. Naalala niya. Ito yata yung chef na pinag-uusapan ng mga babae ron sa barko. Well, oo nga naman. Guwapo, matangkad, moreno, maangas, maapil. You're a doctor, but what happened to your arms? Curious ang tanong nito. Ikinampay niya ang kamay. Minor injury lang sa balikat. Saka kapag doktor ba, dapat hindi may injured? Hindi naman sa ganon. Nakangiting sambit ng lalaki. Alam kasi niyo kung malala o hindi ang pinsala niyo, so nagtataka lang ako bakit malala yata yung sayo. Ba't ang kulit mo? Sorry about that. Tara, pasok ka sa loob. Aya ng lalaki. Lumapit pa ito sa kanya. Umiling siya. No thanks. Hintayin ko na lang si Lola rito. Sinong lola mo? Tanong na naman ito. Masyadong matanong ang lalaki. Lola Osang, hindi mo naman kilala yon. Hindi ka naman taga rito sa probinsya. Kilala kasi niya ang mga Garcera sa syudad, pero hindi siya familiar sa lalaki. Yeah,
Victor just asked me kung pwede raw ba ako magluto sa opening ng resto niya. Hindi naman ako gaanong busy, so nagkibit balikat si Kirby. Pumayag na ako. Maya-maya ay may lumabas ng isa pang lalaki at hinahanap si Kirby. Hoy, Kirby! Aba, kilos-kilos din, baka ma-stroke! Sabi ng lalaki. At halos masamid si Divina nang mag-dirty finger naman si Kirby. May doktor dito, kaya okay lang kahit ma-heart attack. Oy! Aniya. Wag ganyan. Baka mangyari nga. Sorry. Hingin pa umanhin ng binata sa kanya bago binalingan ang lalaking bagong dating. Anong kailangan mo, Victor? Kita mong busy ako rito. Hindi pinansin ng lalaking tinawag na Victor si Kirby. Lumapit ito sa harap niya at nagpakilala. Victor Banderas, miss. Taga-ubos ng pera sa Victor's Diner. Kilala sa larangan ng negosyo at uniform personnel ang apelyidong Banderas. Kilala rin ang mga ito bilang founder ng sikat at delikadong organisasyon sa VLCI organization. That dangerous organizations are well protected because of its members. Nasa politika, mayroon sa business world, mga lawyers at maging generals, at iba't ibang uniformadong tao sa iba't ibang sektor. First Lieutenant Divina Sarmiento. Nice to meet you, sir. Mabuti na yung nag-iingat. Baka bigla na lang siyang ipatumba nito. Malakas na nagtawanan ang dalawang lalaki. Sir daw, Vito. Di bagay sa'yo. Nagpapahid pa ng luha sa kakatawa si Kirby. Baliw ka. Anito saka siya hinarap ulit. May alam ka ha? Tumikhim siya at alanganing umiti. Not really, sir. Kinikilabutan ako sa kakasir mo, Lieutenant. Ani Vito. Sa pangalan lang tayo, wala naman tayo sa trabaho. Itong si Kirby lang ang nasa trabaho pero dumidiskarte sa labas. Kaya nga ayaw niyang sumama sa lola niya papasok sa loob ng resto. Dahil ayaw niyang makihalubilo at makipag-usap. Pero heto at dinadaldal siya ng mismong may-ari at chef. Tama na yan, pumasok na tayo sa loob. Hinahanap ka na ng mga tao, Vito. Ani Kirby bago hilahin palis ang kaibigan. Naiwang mag-isa si Divina na nakaupo pa rin sa hood ng sasakyan. Sa totoo lamang ay bahagya siyang kinabahan nang marinig ang apelyido ni Victor. Nang maramdaman ang init ng araw ay pumasok siya sa loob ng sasakyan para roon na hintayin ang abuela. Ngunit hindi pa man siya nagtatagal sa loob ay kumatok sa bintana ang chef. Oh! May itinas itong maliit na disposable na Tupperware. Food. Binuksan na niya ang passenger seat para makausap ito ng maayos. Nakayuko lang kasi sa bintana. Bakit? Para sa akin yan? Ayaw mo kasi pumasok kaya dinalhan na lang kita rito. Sabi ni Kirby na pumasok na rin sa passenger seat. Nag-enjoy pa ang lola mo sa loob. Okay naman na ako rito. Sanay naman ako. Yeah, I know. Pero dapat kumain ka pa rin. Magtatanghali na. May iniinom ka yatang gamot. Anito. Marahan siyang tumango. Yeah, pero mamayang gabi pa. Eat, Divina. Inilapag nito ang dalang pagkain sa kanyang kandungan. Kain na. Wala tuloy siyang nagawa kundi magsimulang kumain. Salamat. Medyo naiilang siya dahil pala ang sulyap nito. Kahit na hindi niya kita, ay ramdam niya ang bawat nitong tingin. Kailan pala luwas mo? O dito ka talaga hanggang matapos ang bakasyon? Baka next week luluwas ako para sa operasyon nitong balikat ko. Gusto ko na nga sanang madaliin para makabalik na ako sa serbisyo. Pumalatak si Kirby. Nako, baka mas lumala yan. Saka may sweldo at allowance naman yata kayong mga uniform personnel, di ba? Kapag ganyan, no? Tumango siya. Sayang. Pwede ka sanang sumabay sa akin sa biyahe, kaso next week ka pa pala. Nangihinayang na sabi ng lalaki. Kunot noong binalingan niya ito. Bakit ako sasabay? Saka wala pa namang notice for operation, kaya hindi pa rin sure. Para maayos ang biyahe mo. It's so hard to travel with injuries. Concerned lang ako sa'yo. Thanks for that, pero kaya ko naman, wala lang to. Aniya. Pero monitored pala kayo kahit nakalive, no? Curiosong tanong ng binata. Masyado itong matanong na ayaw niya sa tao. Pero wala naman siyang magawa kundi ang sagutin ang bawat tanong nito. Yeah. Maiksi na nga lang ang sagot niya. Hindi pa nito mahalata na gusto niyang manahimik. If you don't mind, Divina, pwede ko bang mahingi ang number mo?
Ha? Para saan naman? Naguguluhang tanong niya. Wala namang problema kung may humingi ng numero niya. Dahil kapag nasa deployment, ay wala rin naman yung silbi. Dahil walang signal. Nagkibit balikat si Kirby Garcera. Masyado bang mabilis? Sorry. Okay lang kung hindi pwede. No, it's alright. Aniya, give me your phone. Ilang araw matapos ang palitan nila ng numero, ay panay na ang text at tawag sa kanya ng lalaki. Nabibingi na nga siya sa kakatunog ng phone. Hindi siya sanay na maingay ang aparato dahil wala namang nagte-text at tumatawag sa kanya, maliban sa pamilya at kaibigan. Hello? Please lang, busy ako. Sagot niya sa tawag na hindi na tinitingnan ang caller ID. Bye. Really? First Lieutenant Sarmiento? Nanlaki ang mga mata ni Divina nang mabusesan ang nasa kabilang linya. Lieutenant Colonel Orion Tuazon, sir. Good morning po. Isa sa mga superior niya, si Lieutenant Colonel Tuazon. At kabadong-kabado siya dahil sa pagsagot dito. Isa pa naman ito sa nakakailang na superior dahil napaka-istrikto at masungit. First Lieutenant, I just want to ask how are you? Nakakagulat naman na nagtatanong ito sa kalagayan niya. Pero siguro ay dahil under siya ng command nito. Okay naman po, sir. Good. Report to Second Lieutenant Sampson for medical exams and further instructions. Yes, sir. That's all. Bye. Yun lamang at pinutol na nito ang linya. Lumabas siya ng silid para tulungan ang abuelo na magpakain ng mga manok at baboy nito. Kakausapin na rin niya ang dalawa na luluwas siya ng syudad sandali. Iniwan na lamang niya ang phone sa kwarto. Sigurado naman siya na wala nang tatawag rong importante. Matapos ang tawag ni Lieutenant Colonel. Lola, si Lolo nasa dulo na? Tanong niya sa matandang babae na nagwawalis sa labas ng bahay. Naroon na. Kanina ka pa nga hinihintay. Katagal mo raw. Kumamot siya sa noo. Tumawag pa po kasi ang superior ko la. Alangan namang babaan ko, diba? Baka hindi na ako makabalik sa serbisyo nun. Ay malamang sa malamang. Nako, kung ako ang superior mo, talagang tanggal ka agad dahil dyan sa ginawa mo. Lola talaga. Angal niya. Sige po, susunod na ako kay Lolo at baka nakalpas na naman ang mga baboy nun. Sayang naman. Tinulungan niya ang Lolo sa gawain at nang matapos ay ang Lola naman niya ang tinulungan niyang maglinis. Panay pa nga ang singhal nito sa kanya dahil isang kamay lang ang nagagamit niya. Kaya naman natatapon din ang kanyang nililinis. Kinabukasan ay dumating ang kakambal niyang si Davina. Naka-uniforme pa ito, kaya hindi niya mabuska. Oy, bakit ganyan ka, Divina? Paano ka na makakahawak ng baril niyan? Natatawang pangasar nito nang makababa galing sa kwarto para magbihis. Inirapan niya ito. Saya ka? Ikaw nga nasa office lang. Nakakahawak ka man lang ba ng baril sa enkwentro? Lola, si Divina oh! Sigaw nito. Nagpapasak Lolo sa kanyang lola na nasa kusina at nagluluto. Malakas siyang napahalakhak. Ano ka ngayon? Lakas mong mga sara? Siguro kung walang manlolob sa presinto, hindi ka makakapagpaputok no? Umupo ito sa tabi niya. O nga pala, naalala ko lang, nabanggit kasi ni Lolo nung tumawag ako. Ano na naman yan? May lalaki raw na nanliligaw sa'yo? Inungusan niya ito. Ano nanliligaw? Imbento ka. Si Lolo ang may sabi. Nagpunta raw rito, bakit ka sa akin nagkagalit? Katwiran ng kakambal niya. Taga Maynila pangaraw. Pero mayaman at gwapo kaya naman tuwang-tuwang matatanda. Magkakaapo na raw sila sa tuhod. Parang kumirot lalo ang pilay niya sa balikat dahil sa narinig. Diyos ko, ang advance nila mag-isip. O baka naman dinadagdagan mo na naman ang kwento. Galing mo talaga no? Bakit hindi ka kaya mag-writer? Tumayo na ito at naglakad patungo sa kusina. Tawag nga rin daw ng tawag sa'yo. Nakilala mo raw sa opening ng Victor's Diner. Sumunod siya rito. Ang lakas talaga ng sagap mo, Davina. Samantalang ako, wala man lang kabali-balita sa love life mo. Davina rolled her eyes. Ikaw ba naman ang hindi umuwi ng 5 taon, di ba, Lola? Tapos, halos hindi pa makontak. Saan bundok ka ba napadpad? Ewan ko sa'yo, Davina. Ewan ko rin sa'yo, Divina. That's their way of expressing their love for each other. Sanay na roon ang grandparents nila. Makalipas ang 2 araw ay lumuwas na si Divina para sa check-up at schedule kung maoperahan ba ang injury niya.
Ilang ulit siyang nanalangin na sana ay hindi na kailangan ng operasyon dahil matatagalan pa talaga lalo ang pagbabalik niya. This is good, First Lieutenant Divina Sarmiento. Pahinga lang pala ang katapat ng injury mo. Wika ni Second Lieutenant Jade Samson. Maayos na, recovery na lamang at maaari ka na makabalik. Baka hindi na nga matapos ng 3 months. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa narinig. Mabuti naman kung ganon. Thank you, Doc. Matigas lang kasi talaga ang ulo mo kaya lumalala eh. Hindi nagsasabi. Ano, porke doktor ka rin, alam mo na lahat? Pangaral nito. Marahan siyang tumango. Oo na nga po. Nang matapos ang check-up ay masayang umalis si Divina. Nagdadrive na siya patungo sa kanyang kondo nang tumawag na naman ang makulit na lalaki. Ano na naman, Chef Garcera? Wala ka bang magawa sa buhay mo? Mahina muna itong tumawa bago sumagot. I heard the news. Narito ka na raw ulit. Ano naman sa'yo? Ang taray talaga. Komento nito. Nasaan ka ngayon? Pauwi, galing sa check-up. Maiksing sagot niya. Why are you asking, by the way? Oh, you're driving? Gulat na tanong ni Chef Corby Garcera. Di ba, you have a cast pa? Tinanggal na rin kanina. Sabi nga rin, baka hindi na matapos ng 3 months at babalik na ako. That's nice to hear. Parang alanganin na nito. So, since malapit ka na bumalik sa serbisyo, baka naman pwede pagbigyan mo na ako. Ano ba yun? Let's have a date. Pumayag si Divina sa pagaya ni Curvy. Wala namang masama at walang mawawala kung subukan niyang makipag-date habang hindi pa bumabalik sa serbisyo. San tayo? Tanong niya sa binata nang makasakay siya sa passenger seat ng Land Rover nito. Amusement park. Excited na sagot nito. Ha? Bakit doon? Nagtatakang usisa niya. Oh, well, ikaw ang bahala. Kumamot ito sa batok. Parang nahihiya. Ano kasi? Ano? Gusto ko maranasan yung laro roon na barilan. Malakas siyang natawa. Tapos? Huwag kang tumawa, Divina. Saway nito, namumulan ng tainga. Nahihiya na nga ako eh. Bakit kasi Ron? Wala namang masama pero bakit nahihiya ka? Grabe ka na sa kapulahan. Ano kakamatis? Patuloy na pangasar niya kay Curvy. Kakamot-kamot sa batok itong sumagot. Kasi napanood ko sa mga movies. Nahihiya talaga ito. Nanalo sa barilan naghimsang lalaki. Tapos, ibibigay nila ang stuffed toy sa girlfriends nila. I find it cute and sweet. I wanna experience it kaya ron kita gustong dalhin. Kaso, hindi naman ako magaling sa baril. Kaya ikaw na lang maglaro at ako ang bigyan mo ng stuffed toy. Natulala siya dahil sa revelasyon na yun ng lalaki. Totoo ba yan? Hindi makapaniwala ang usisa niya. But we're not in a relationship, Curvy. Oh, kasi naliligaw pa lang ako. Ha? Lalo siyang naguluhan. Para itong na-frustrate. Oh my God, sorry. Hindi ko ba nalinaw sa'yo? Nagsabi na nga rin ako sa grandparents mo sa probinsya. Mas gusto pa yata niya yung nasa gitna siya ng gyera dahil mabilis na gumagana ang utak niya kaysa sa sitwasyon niya ngayon. Sorry, nabigla kita. Hinging pa umanhin ito. Pero totoo nga yung sinabi ko kanina. Alin doon? Nauutal na tuloy siya. Mahinang natawa si Curvy. Yung sa stuffed toys. Nakahinga ng maluwag si Divina. Sure, ikukuha kita. Really? Tuwang-tuwa si Curvy hanggang sa makarating sila sa amusement park na napili nito. Nagulat pa siya nang hindi na sila hiningan man lang ng kahit ano ng security. Malaman-laman niya na pag-aari pala ni Curvy ang park. Bawat tumba ng target ay panay ang palakpak ng lalaki. Nakakahiya ka na, Curvy. Saway niya. Dinaig pa nito ang bata. Tumahimik ka dyan. Iba ng timpla ng itsura na may-ari ng booth. Bulong niya rito. Halos maubos na kasi ang mga stuffed toys na nakadisplay. Matapos nilang daanan ang lahat ng mga pwedeng laruin, ay napagod din sa wakas ang lalaki. Para siyang nagkaroon ng batang kasama dahil sa pagka-hyper nito. Ano, tapos ka na? Pagod na ako kumuha ng mga laruan para sa'yo, Curvy. Ang likot-likot mo pa. Sorry, masyado akong na-excite.
Ngayon na lang kasi ulit ako nakapunta rito to enjoy and have fun. Masyadong busy ang schedules and also may naalala ko whenever I come here. Kasalukuyan silang nakaupo sa bench na nasa gilid. Tanaw ang Ferris wheel sa hindi kalayuan. Ano ba yung naaalala mo? Mind sharing it with me? Pero okay lang kung hindi ka komportable. Sumandal ang lalaki at tumingala sa papadilim na langit. Ang tagal pala nilang nagliwaliw. My ex-girlfriend. Wala siyang masabi. Ano, it's okay if you're not comfortable talking about it, Curvy. No, it's okay. Natahimik ito pero maya-maya ay nagsalita rin. Ethel was my first love. Since college kami na and then nagturo siya sa Almonte International University as an instructor. Masaya naman kami nung una. Kaso, unti-unti siyang nagbago. Parang laging inis sa akin, kahit na wala naman akong ginagawa. Ginagawa na niya agad ang issue. Nang hinayang nga ako kasi we're legal sa both side. Even my only sister is very fond of her. Tapos, huminga ng malalim si Kirby. Hey, okay lang kung hindi mo pa kayang mag-open up, Kirby. Sorry, nagtanong ako. Nag-guilty tuloy siya. Parang binalikan tuloy nito ang isa sa pinakamasakit na karanasan nito. Siya naman kasi ay walang ganon. Ang una at huli niyang relasyon ay maayos na natapos. Magkaibigan sila ng ex niya na bakla pala. Tapos nalaman ko na naiinggit sa akin because of my status. You know, hindi kasi siya galing sa may kayang pamilya. Pero wala naman sa akin yun eh. I can give her money. Kung nagsabi lang siya, hindi yung ipinamalita niya sa mga kaibigan niya na ipinagyayabang ko raw na mayaman ako and such. That was not nice. She's speechless once more. Tama na, Kirby. Tama na yan. Huwag mo nang alalahanin pa. Just focus on your career now. Aniya na lamang kahit na parang sasabog sa hindi maipaliwanag na galit ang dibdib niya. May mga ganun pa pala talagang babae. Hindi siya makapaniwala. Yung imbes na mag-focus sa sariling career at palaguin, ay magagawa pang mainggit at manira. I hope hindi maapektuhan kung anong meron tayo ng mga naikwento ko, Divina. Anito. Komportable kasi ako mag-open up sa'yo. This was the first time actually. Okay lang, you can tell me your problem anytime, kahit sa phone, kahit na nasa deployment na ako. Basta ba may signal ang phone at masasagot ko eh. Pampalubag loob niya sa lalaki. Salamat, First Lieutenant Divina Sarmiento. Mahina siyang natawa at piniling magbiro kay Kirby. Parang paiyak ka na kasi, Chef Kirby Garcera. Then the next thing, Divina know. They're already close. Text messages and calls. Updates sa bawat ginagawa. Kailan naman ang next vacation mo? Tanong ni Kirby. Kasalukuyan itong nasa kondo niya. Pinapanood siya habang nag-aayos ng mga gamit na dadalhin pabalik sa kampo. Not sure. Baka next year na ulit. Humilata si Kirby sa kanyang kama. Ang tagal pa. August pa lang ngayon eh. Wala bang Christmas vacation? Mahina siyang natawa. Not sure. Totoo naman na hindi niya alam gawa ng pinipili at salita ng bakasyon kapag ganoon o kaya naman ay saglit na day off. Pwedeng bumisita sa camp? Pamimilit nito. Ewan ko, pero depende siguro kung saan camp ako maa-assign. Ang totoo ay hindi pwede. Ayaw lamang niyang sabihin kay Kirby para hindi ito malungkot. Pero kung ikaw, baka pwede kasi biruin mo naman ang connections mo, dude. Napabangon tuloy ito sa kama. O nga no, kanino kaya makahingi ng tulong? Oy, binibiro lang kita. Sino bang pupuntahan mo ron? Siyempre ikaw, sino pa ba? Anito. Whose connection is the best? Kay Vito kaya? No, walang connection yung loko na yon. Napailing na lang siya. Kung alam lang ni Kirby kung gaano kalawak ang koneksyon ni Victor. Huwag na ngang ituloy ang binabalak mo, Kirby, para kang ano. Pero hindi ito naniwala. Patuloy ito sa pag-iisip kung kaninong koneksyon ang gagamitin. Alam ko na, he said like a light bulb shines above his head. Tyson Darius Valte. Kagyat siyang napatingin sa binata. Seryoso? Ang alam ko, businessman yun.
He has connections sa business world. O baka, siguro nga pwede siyang makiusap sa general, sa superior. That dangerous man. Valte is part of the VLCI organization, one of the most ruthless one in that secret organization. Pinigilan niya ito. Curvy, you know what? Let's call and text na lang. Grabe ka naman sa pupuntahan, no? Ayaw mo? Nakangusong talong nito. Hindi tuloy niya naiwasan ang lapitan nito at pisilin ang magkabilang pisngin nito. Aray, aray! Mapanakit ka! Ikaw kasi! Aniya bahagya ng lumayo sa binata na hinihimas ang pisngi. Wag na nga kasi, ganito na lang. Ihatid mo na lang ako sa camp, yun na lang. Ayaw talaga nitong pumayag. Bibisita ako, Div. Sige na. Sometimes, he behaves like a child. Hinahayaan na lang niya dahil ibig lamang sabihin nun ay palagay na ang loob nito sa kanya. Napapansin kasi niya na sobrang formal nito sa labas. Pero kapag silang dalawa ay ganun ito. Curvy ang kulit. Paano kung ilipat ako sa malayo? Pupunta ka pa rin? Oo, kahit saan. I can travel, you know. Basta para sa'yo. Para mapalagay ang loob nito, ay sasabihin na niya ang mga salitang magiging daan para maging official sila. Curvy. Yinitian niya ito. Tayo na. Saglit itong natulala at maya-maya ay agad na namula na parang nahihiya. Nagtakip pa nga ng muka at nakailang hilamos. Totoo? I don't know what to say. Bigla siya nitong dinaluhong ng yakap. Ang saya ko, Divina. I know, nabanggit kong hindi muna ako papasok sa relasyon dahil natatakot ako, but it changed when I met you. Thank you. Thank you so much for trusting me, Divina. Niyakap niya ito pabalik. Is that enough assurance? Nakasiksik na ang mukha nito sa leeg niya. Pero hindi pa rin ako papapigil na bisitahin ka sa camp. Curvy? Nagdadabog na ungot niya. Huwag na nga. Humalakak lamang ito bago humiwalay sa kanya at bumalik sa kama. Inilabas nito ang phone at may itinext. Sinong itinext mo? Si Krista. Brother-in-law siya ni Darius. Kakamot-kamot sa ulo na umupo siya sa tabi ni Curvy sa kama. Ang kulit talaga. Istorbohin mo pa ang kapatid mong si Krista at ang asawa niya. Hindi ka ba kinakabahan na humingi ng tulong kay Darius Valte? Nakakatakot kaya yun? Natatawa siyang inakbayan ng kasintahan. Hindi nakakainuman nga namin yun minsan. Yun nga lang, talaga matalim makatingin. He was called ruthless and dangerous not for fun. Kaya nga. Nakakahalata na ako, diva. Ba't parang ilag ka ron? Wala naman. Aniya. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. She is one of the very few people that is not associated on VLCI organization who knows its secret. Hindi niya alam ang purpose, pero bigla na lang may dumating na envelope sa kanya na ang laman nga ay ang lahat-lahat sa organisasyon na yon. Div, I can manage. Sige, hindi na ako kay Darius. Doon na lang sa asawa ng kaibigan ng kapatid ko. Sino naman yan? Kinakabahan siya sa mga pangalan na binabanggit nito. Kay Sir Pineda. Natampal ni Divina ang noo. Lahat na lang ba kilala nito? Bahala ka na nga. Kinabukasan ay magkasama na naman silang dalawa. It's the day that she finally going back to service. Ihahatid siya ni Curvy. Ayos na ba talaga? Wala ka nakalimutan? Curvy, relax. Kanina pa ito paulit-ulit ng tanong. Okay na ang medical certificate ko. May approval na rin sa commanding officer. The only thing I need to do is the reintegration training so that I can assure them that I am prepared to return on duty. Mabilis na lumipas sa mga araw. 1 week na siyang nagte-training para makabalik. Balita niya ay kasama siya sa deployment sa Gawing Visayas. May signal pa naman ang phone kaya nakakausap niya pagkatapos ng training. O kaya ay break si Curvy na abala rin sa pagiging chef nito at sa negosyo tulad ngayon. Kamusta ang training mo? Mahirap ba? May pag-aalala sa boses ng kasintahan sa kabilang linya. Tinawanan lang niya ito. Ako pa ba, Curvy? Basic lang to. Ang yabang talaga ng mahal ko. Napahalakak siya. Totoo lang to, chef. Sige na nga. Ani mo napipilitang ani Curvy. May balita ka na kung saan ang deployment mo? Dadalhan kita ng foods. Ani tong natatawa. Ang kulit talaga.
Nung nakaraan lamang ay parang presidente itong nakapasok sa camp. May kasama pang 2 sundalo at inihatid kung nasaan siya. Kilala pala nito ang kapatid ni Lieutenant Colonel Tuazon. Visayas yata. Well, pwede naman ako madestino sa Visayas. I also have business there. For your information lang naman. Ikaw na nga ang bahala. Pagsuko niya. Oh, sinabi mo yan ha? Tuwang-tuwang anito. Oh wait, may naghahanap lang sa akin. Saglit lang, Div. Curvy, I need to go back on training. Pero mukhang hindi nito narinig dahil may kausap na itong babae. Hindi niya gaanong naintindihan pero parang nagmamakaawang babae sa kanyang kasintahan. Tuloy ay lutang siya sa training. Ilang beses siyang naparusahan. Hanggang sa ma-deploy nga sa Visayas region si Divina, ay sa phone lang sila nagkakausap ni Curvy. Busy raw kasi ito at nauunawaan niya kasi ay ganun din naman siya. First Lieutenant, tulala ka dyan. Untag ni Jade sa kanya. Wala, medyo napagod lang. Tanggi niya habang tulala sa magandang tanawin sa hindi kalayuan. Kumusta pala ang mga injured nating kasamahan dahil sa enkwentro? Ayos naman. Nabigyan mo agad ng lunas sa daan kaya habang patungo rito maayos sila. Delikado ang buhay ng isang sundalo. Hindi nila alam kung kailan o saan manggagaling ang kapahamakan. Kaya naman kahit na mukhang imposible, ay ginagawa nila ang lahat para mag-ingat. Babalik ka rin agad sa Manila? Oo, nandito lang naman ako habang wala ka. Saad nito. Umupo sa tabi niya at tumingin din sa malayo. Kumusta kaya si Captain Ibarra, no? Si Captain Makasinag, wala pa ring malay eh. Ano bang meron sa mga kapitan natin at ganun? Aniya, may mapag-usapan lang. Nawala kasi si Captain Caleb Ibarra nang bumagsak ang aircraft na sinasakyan nito at ibang sundalo para marescue sana at maghanap sa ibang kasamahan ni Captain Makasinag. Si Lieutenant Colonel pala, kumusta na? Ibang superior natin ngayon. Mukhang mas nakakatakot. Sunod-sunod ang aberyang nagaganap sa mga kasamahan niyang sundalo, kaya tuloy parang praning si Curvy. Laging nangangamusta at nagbibili na mag-ingat. Nasa hospital pa yata. Ayaw raw magpaalaga sa pamilya eh. Malungkot na ani Jade. Naambush naman ang kanilang superior nung nakaraan lamang at malaking pinsala ang natamo. Ang mabuti lang ay hindi ito namatay. Hay! Malalim niyang buntong hininga. Ang kanyang problema at takot ay nadagdagan pa ng pagiging paranoid at paghihinala ng 1 linggo na niyang hindi makausap ang kasintahan. Tinatawagan niya ito pero hindi ito sumasagot o kaya naman ay patay ang phone. Tapos kanina, bago siya sumabak sa operasyon, ay tumawag siya pero babae ang sumagot. At nang magtanong siya kung bakit itong sumagot, ay tinawanan lang siya at binabaan. Tapos sa ilang araw siyang walang signal dahil nagronda sila sa gubat dahil may bali-balitang may rebeldeng grupo roon. Pagbaba ay tawag agad ng boyfriend ang bumungad sa kanya. Hello, Curvy? Div, kumusta ka? Wala na naman bang signal? Casual nitong tanong. Ayaw niyang isipin na sanay na ito, pero parang ganun ang lumalabas. Kumusta ka? Akala ko sa camp ka lang. Ilang araw kitang tinatawagan bago pa man ako mawala ng signal, pero hindi ka naman nasagot. Nagtatampong tugon niya. Hindi na niya muna babanggitin ang babaeng sumagot sa phone nito. Yes, busy nga. Pero tumatawag naman ako kapag hindi ako busy, di ba? Ikaw lang ang hindi makontak. At siya pa nga ang nasisi. December came. Inaasahan na ni Divina na wala siyang aasahang bakasyon. Pero laking gulat niya na may notice galing sa general pa mismo na may 1-week vacation. Nasa kondo na siya na mapagpasyahan na dalawin sa trabaho ang kasintahan. Chef ito sa isang sikat na hotel na pag-aari rin ng pamilya nito. Hi, kay Chef Curvy po. Aniya sa babaeng nasa reception area. Alangan pang babae na ngumiti sa kanya at sabihing nasa opisina ito sa top floor. Kilala siya nito dahil nadala na siya ni Curvy roon at naipakilalang girlfriend. Excited siya nang buksan ang pinto ng opisina. Ngunit agad din yung naglaho nang makita niya kung sino ang kasama ng kanyang kasintahan. Curvy? Divina, oh my gosh! Agad itong tumayo at dinaluhong siya ng yakap. Anong ginagawa mo rito? May bakasyon ka pala, hindi mo sinabi sa akin. Magkayakap silang dalawa
Pero ang mga mata niya ay hindi nawawaglit sa babaeng nakaupo sa harap ng mesa. Matatalim ang mga mata nitong sinalubong ang kanyang titig. I want to surprise you. Humigpit ang yakap ni Kirby sa kanya. Namiss talaga kita, Div. Ang saya-saya ko. Hindi ka ba busy? Malambing na tanong niya sa kasintahan nang kumalas ito sa yakap. Tara, amusement park ulit. The woman scope. Childish. Pambata lang yan eh. Kirby, let's go mamasyal sa ibang bansa kasi. Binalingan niya si Kirby gamit ang nagtatanong ng mga mata. Div, si Ethel. Kabadong pakilala nito sa babae. Napatango-tango siya at matatalim pa rin ang mga matang nakatuon sa babae. Ah, the ex. Bakit mo yayayain ang boyfriend ko na mag-ibang bansa? Boyfriend? As far as I know, Kirby is so into me na hindi siya mag-girlfriend dahil hinihintay niya ako bumalik sa kanya. Mayabang na sabi ng babae. Kaya sino ka ba? Kanina ay mabilis na niyang lihim na nasiyasat ang babae. And she saw some scars on her wrist. So she concluded that maybe she is suicidal. Meron nga ring ilang peklat na animo ay hiniwang leeg nito. Hindi niya ito pinansin. Binalingan niya ang kasintahan na tahimik pero mahigpit ang kapit sa baywang niya. Kirby, amusement park tayo mamaya? Sure, Div. Kahit saan mo gusto. Anito, hindi pinapansin ng babaeng pasama na ng pasama ang tingin sa kanilang dalawa. Ngayon na ba o mamayang hapon na lang? Yumakap siya sa baywang ng kasintahan. Mamayang hapon na lang siguro. Kagagaling ko lang kasi sa biyahe so magpapahinga muna ako. Hinalikan siya nito sa noo bago binalingan sa Ethel na paiyak na. You may go now. Hindi ako papayag dyan sa gusto mo. I'm busy so hindi ka basta pwede pumasok dito whenever you want. Pero dati naman tuwang-tuwa ka kapag dinadalaw kita rito. Nakangusong sabi ng babae. Napairap si Divina. The audacity of this ex-girlfriend. Pero hindi natuloy ang pamamasyal nila ng boyfriend na si Kirby. Okay, sige, matutulog na lang ako. Aniya bago bumuntong hininga. Div, sorry. Kasi hindi nagpapaturok ng dextrose si Ethel kung hindi ako kasama eh. Nakiusap na lang yung mama niya sa akin. Tumango siya kahit na hindi naman ito yun makikita. Okay lang, next time na lang. Isang linggo naman ang vacation ko so kung free ka, uwi tayo sa amin. I'd love to, baby. Sure. Masayang anito. O sige na mahal, hinahanap na naman ako ni Ethel. Nagwawala na naman eh. That suicidal woman really used her illness to wrap Kirby on her hands. Umaasa siyang bago sila umuwi ng probinsya ay wala ng problema. Pero paalis pa lang sila at nasa sasakyan pa lamang ay may tumatawag na naman kay Kirby. Si Ethel. Si Divina ang sumagot. Hello? Umiiyak na matandang babae ang sumagot sa kabilang linya. Si Kirby, nasaan na siya? Pakisabi naman na hinahanap siya ni Ethel. Parang awa niyo na. Naglaslas ang pulso ang anak ko dahil iniwan siya ni Kirby sa apartment niya nung isang araw. Mariing pumikit si Divina pero wala siyang sinabi. Iniabot niya ang phone kay Kirby na katatapos lamang maglagay ng mga gamit sa trunk ng kotse. Ano to? Isinaksak niya sa dibdib nito ang phone. Naiinis siya sa totoo lang. Kausapin mo. Nababanas na ako dyan. At matapos ng kausapin ng lalaki ang nasa kabilang linya, ay alam na agad niya ang mangyayari. Mag-isa siyang umuwi sa probinsya. Hoy, Divina! Aba! Paskong Pasko, busangot ka! Sigaw sa kanya ng kakambal na si Davina. May hawak itong bote ng alak. Inom daw, sabi ni Lolo. Mabuti pa ngang uminom na lang. Bulong niya sa sarili. Matatapos na lang kasi ulit ang bakasyon niya, ay wala pang matinong date ang nangyayari sa kanila ni Kirby. Dahil laging epal ang ex nito. Tumawag nga lang kanina para bumati, pero agad din na nagpaalam dahil hinahanap na ni Ethel. Until the next, and the next days and months are the same. Hindi na niya alam kung ano ba ang dapat maramdaman niya. Para na lang siyang nakikiamot ng atensyon sa sarili niyang nobyo. Siguraduhin mo muna na walang istorbo sa getaway na sinasabi mo, Kirby. Aniya nang minsang magkita sila. Baka naman hindi pa tayo nakakalis. Nandiyan na naman at may tawag na yung babaeng yun. At nag-iinarte na naman. Hinaplos siya nito sa braso bago iginiya pa sakay sa kotse. Wala mahal. Magaling na settle. Saka nakausap ko na siya. Kasama ko pa nga si Krista. Gigil na gigil yung kapatid ko.
Inirapan niya ito. Siguraduhin mo lang, Curvy. Baka naman pagdating pa lang natin dun sa resort ang babaeng yun ang bumungad sa akin. Sinasabi ko sa'yo, bibigwasan ko na yun. Mahinang natawa si Curvy. Hindi pwedeng manakit ang civilian, DV, remember? Hindi naman ako nakasuot ng uniforme. Pagdadahilan niya na tinawanan lamang ng kasintahan. The first 3 days in the resort was peaceful. Masaya silang nagtatampisaw dahil walang iniisip na problema. Pero hindi pala magtatagal yun. Sa sumunod na araw ay gusto na talaga ni Divina na manakal ng sibilyan. What the heck are you doing here? Pagbukas niya ng pinto ng villa ay si Ethel ang bumungad sa kanya. Nakangiwi ito at sinisilip ang loob, kaya hinaharangan niya. Di hamak na mas malaki ang built ng katawan niya rito. Tinatanong kita babae, huwag kang pahaba-haba ng leeg dyan. Well, nabalitaan ko kasi na magbabakasyon dito si Curvy, so sumunod ako. Di mo kasi naitatanong, favorite beach resort ko ito. Anito bagong umuso. At isang beses pa lang akong dinala rito kasi sobrang busy raw niya. Nakakatampo na nga. Napangiwi siya sa babae. O tapos, wala akong pakialam dyan sa problema mo, makakaalis ka na. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Singhal na nito sa kanya at akma pang babanggain siya para makapasok sa loob ng villa. Pero nung kang mananalo ito sa kanya. Tabi! Sasagot sana siya nang marinig niya ang boses ng kasintahan. Dave, mahal, ba't nandyan ka sa pinto? Ethel, what are you doing here? Lumiwanag ang mukha nito nang makitang lalaki. Curvy! Sumunod ako kasi hindi mo naman ako sinabihan na magbabakasyon ka pala. Sana nasamahan kita. Naiipon na ang gigil niya sa babae. Gaga ka ba? This is our vacation, so bakit ka aayain ng boyfriend ko, Miss Ethel? Makiramdam ka naman, hindi ka welcome, kaya pwede ka na umalis. Div, bulong sa kanya ni Curvy mula sa likod, pero hindi niya pinansin. Tuloy ang masama niyang tingin sa paiyak ng babae. Ano, iiyak ka? Pa-victim ka na naman? Sarkastikong aniya habang natatawa. Balita ko instructor ka raw sa isang prestigious university. Nagtataka lang ako, ba't napasok ka ron? Hindi na yata makatiis si Curvy sa likod, kaya hinigit na siya nito sa braso para patigilin. Pero hindi, puno na siya. Let me go, Curvy. Baka lang kulang sa tatak ang utak nito, kaya lumuwag ang mga tornilyo. Pumiksi siya sa hawak ng lalaki at muling hinarap ang babae. Ano, Ethel? Tama na yan, Divina. Ah, talaga, Curvy? Sige, kampihan mo yan. Pati sa lalaki ay napipika na siya. Mas lalo siyang nanggigil nang tumawa si Ethel na parang nangaasar. Sa akin naman talaga si Curvy in the first place. Hindi ko naman siya pinakawalan. Tinuturuan ko lang ng leksyon. Sinulot mo lang babae, mga agaw ka. Bakit? Wala bang magkagusto sa'yo sa military? Dahil para kayong mga lalaki lahat doon? Well, hindi na rin naman ako magtataka dahil... Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi ka naman kagandahan. Ngumisi siya. Gusto sana niyang sabihin na pati ang general nila ay pabor sa kanya dahil gusto siya pero inaalala niya ang magiging reaksyon ni Curvy. Kaya hindi na lang niya sinabi. Teacher ka ba talaga? Wala ka kasing ethics at self-respect man lang. Babanatan na talaga sana niya si Ethel nang hilahin na talaga siya ng lalaki papasok sa loob ng villa at saraduhan ng pinto ang babae sa labas. Kinakampihan mo talaga ang babaeng yun? Napahilamos ito sa muka at tila problemadong-problemado. Divina, she is suicidal. Hindi pwedeng matrigger. Natatakot lang ako na baka tuluyan niyang sarili at tayong dalawa magiging dahilan. Ah, talaga? Walang ganang aniya. Please, unawain mo naman ako. Nagsusumamong sambit ng boyfriend niya. Divina, umiling siya. Ilang beses na bakit ang inunawa? Div, nakakasawa na nga, Curvy. Oo, sundalo ako, tigasin. Pero hindi ibig sabihin nun hindi ako masasaktan. Mahinang sambit niya. Titig na titig sa kaharap para alam nito na hindi siya nagsisinungaling. Curvy, ilang beses mo na ba akong ipinagpalit para sa babaeng yon? Hindi na mabilang. Para saan? Diba? Dahil magpapakamatay raw kung hindi mo pupuntahan. Wow. Just wow. Hindi mo ba nare-realize? You're being manipulated. Divina, wag mo naman akong papiliin. Lalo itong naging problemado.
Natatakot lang ako na baka tayo masisi kung may mangyaring masama kay Ethel. Kaya nag-iingat ako. Habang hindi pa siya magaling. Ano? Magiging sunod-sunuran ka? And please lang, Corby, hindi kita pinapipili. Aniya, dahil may sarili kang isip, alam mo ang tamang gawin. Please, umiling si Divina. Curvy, sa totoo lang, gustong gusto kong magwala ngayon. Pero hindi ko ginagawa dahil alam kong hindi naman yung makakatulong. Pero sa ngayon, I think mas mabuting mag-isip muna tayo ng hindi magkasama. Let's settle our problems on our own na muna. What do you mean? Maghiwalay na muna tayo. Settle your problem with your ex. And then if fate will bring us again together, we'll see. Curvy was devastated, but he thinks, for now, it is for the best. A month ago when Divina broke up with him, mabilis na ipinagsiksikan na naman ni Ethel ang sarili sa kanya. Laging nakasunod sa kanya, tulad ngayon. Curvy, hi! Nagdala ako ng foods for you. Di ba you want my cooking skills? Sabi mo pa nga, better pa kaysa sa mami mo. Bungad nito sa kanya habang abala siya sa pagbabasa ng dokumento. Anong ginagawa mo rito, Ethel? Busy ako, pwede ka na umalis. Dalhin mo na yan dahil walang kakain dito niyan. Uuwi ako kina mami dahil miss ko na masarap na luto ng mami ko. Walang emosyon na aniya. Para siyang robot na kumikilos at umaayon na lamang sa gawain sa araw-araw. Pero mas masarap ang luto ko, Wala ka bang delikadesa? Please lang, Ethel. Bigyan mo naman ng kahiya ng sarili mo. Anong ibig mong sabihin, Curvy? Kasalanan mo rin naman kung bakit ako nagkakaganito. Hindi ko naman kasalanan na naghiwalay tayo noon. It's your fault. Lagi akong nabubuli at nasasabihan na gold digger. Umiiyak na ito agad. Pero ngayon, alam ko na nagsisisi ka na. Ramdam ko na mahal mo pa rin ako kaya bibigyan kita ng chance. Naiiling na naman siya. Ngayon siya pang mali. You're hopeless, Ethel. Wala nang tayo, hindi na kita mahal. At ipinapaalala ko lang sa'yo na hindi ko kasalanan ang hiwalayan natin. Another thing, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo dahil may mahal na akong iba. Hindi ko kailangan ng second chance mo. No! Hindi mo magagawa to, Curvy. Mahal mo ako! Hiyaw ng babae. Naghihisterya na. Magagawa ko, Ethel. At gagawin ko sayot sa gusto mo. Pwede mong ipagamot ang sarili mo. Tutulungan kita. Mas lalo itong umiyak. Nagwawala na. Ano kakala mo sa akin? Baliw? Hindi, Curvy. Mahal na mahal lang talaga kita kaya ako nagagawa to. Please. Please. Come back to me. Umiling siya. Kailangan niyang isettle ang issue na yon tungkol sa ex niya para mabilis niyang mahabol at masuyo ang girlfriend niyang hindi na sumasagot sa mga tawag niya. Iniisip na lamang niyang wala na namang signal ang phone nito dahil sa deployment. Hindi na. May girlfriend na ako, Ethel. Have some decency, please. We can be friends if... No! Napahilamos na lamang siya sa muka dahil sa frustration. Ethel, wag mo namang pahirapan ang sarili mo. Wala nang tayo matagal na. At dahil yun sa ugali mo, pati ako kaiinggitan mo when in fact, you can ask me anything you want. Matagal na tayong hiwalay at sana matanggap mo yun. Hindi! Sigaw nito. Hindi ko matatanggap. Subukan mong balikan ng babaeng yun, magpapakamatay ako, Corby. Subukan mo lang na huwag bumalik sa akin. Papatayin ko sarili ko. At sisiguruhin kong kakainin ka ng konsensya mo. Hindi ko kasalanan kung magpapakamatay ka, Ethel. Pakatandaan mo na hindi ko kargo ang buhay mo. Kung anong desisyon mo, sige. Bahala ka kasi buhay mo yan. Kahit na inis ay kalmado pa rin siya. Binigyan tayo ng tig-isang buhay para yun ang pagtuunan natin ng pansin at hindi makialam sa buhay ng iba. That's it. Everything's settled. Narealize ni Curvy na tama ang sinabi ni Divina sa kanya noon. He's being manipulated. After that realization, he is ready to chase his love. Divina, tunga nga pa. Tiningnan ni Divina ng masama ang kaibigang si Jade. Ba't nandito ka na naman? Lagi na lang itong nagagawi sa headquarters. Hindi niya alam kung bakit sa opisina ng military siya na-assign. Ang alam lang niya ay boring doon. Wala, sabi kasi ni Colonel, lutang ka raw at parang iiyak lagi. Natatawang anito. Saka pala, naalala ko lang. Grabing gwapo naman pala nung ex mong bakla, no? Hindi halata, Nangunot ang noo niya. Saan mo naman nakita si Aaron Valencia? Grabe, ang gwapo, Diyos ko. Kung hindi lang may nakakabit na isa ring gwapo, Divina.
Kakanain ko na. Kahit papano ay natawa siya sa kwelang kaibigan. Baliw ka. Baka ikaw ang kanain ng boyfriend nun. Sumimangot si Jade. Kaya nga, bakit parang lahat ng gwapo rin ang hanap? Paano na tayo? Ay. Ako lang pala, kasi ikaw, may naghahanap sa'yo sa labas kanina pa. Sino? Ex mo, kanina pa yata sa labas eh. Pinagtitripan na nga yata ng mga kasamahan natin. Nalaki ang mga mata ni Divina at nagmamadaling lumabas. Narinig pa niya ang halakhak ni Jade na nakasunod sa kanya. May sapak pa naman sa ulo ang mga sundalong kasama niya sa headquarters. Hindi katulad nung mga nakasama niya sa field. Baka kung ano ang gawin ng mga yun kay Curvy. Lieutenant Sarmiento, grabe ka mag-alala. Panunokso pa ng kaibigan niya. Hindi niya ito pinansin. Dire-diretso siya hanggang makalabas. Walang tao kaya nagtataka niyang nilingon si Jade. Nasaan? Pinagloloko mo yata ako, Second Lieutenant Samson. Nagtaas ito ng kamay bilang pagsuko. Tapos ay may tinawag na isang sundalo. Kinausap at itinanong kung nasan si Curvy. Sinamaan niya ng tingin si Jade nang malamang nakaalis na pala si Curvy at babalik na lamang daw. Kahit na hindi niya aminin, ay hinihintay niya si Curvy sa mga sumunod na araw. Pero hindi ito sumulpot. Hanggang sa isang araw ay dininig ng langit ang hiling niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. Nasa labas ito ng opisina at nakasandal sa pinto ng sasakyan. Hi, Miss Soldier. Naikiling ni Divina ang ulo. Pinagmamasdan niya ang lalaki. Ba't parang namayat ka? Anong ginawa mo sa sarili mo, Curvy? Alanganin itong ngumiti. Wala, nabisi lang. Hatid kita pa uwi? Sinulyapan niya ang big bag sa tabi. May bike ako. Okay. May panghinayang sa mga mata nito, pero ngumiti pa rin. Next time then. I don't know, baka nasa field na ulit ako next time. Aniya kahit na hindi naman niya alam kung ilalagay pa ba siya sa field. Naloloka siya sa superior niya at bigla siyang pinall out. Marami pang next time, Divina. Maghintay ako. Okay, kung yan ang gusto mo. But I can't assure you na nakakaunawa itong tumango. Sige, mauna na ako sa iyo kung ganun. Mag-ingat ka palagi. Mamahalin pa kita. Tuloy ay halos lutang siya habang nagmamaneho pa uwi sa kondo. Pero hindi pa siya handa na muling tanggapin ng lalaki kung yun ang nais nito. Nang sumunod na araw ay nagulantang na lang siya nang mapagbuksan ng pinto si Curvy. Ang aga-aga pa, ni hindi pa nga siya nakakaligo. Ang tanging suot niya ay manipis na sando at cycling shorts. What the? Mabilis itong nag-iwas ng tingin pero may pilyong ngiti naman sa mga labi. Good morning, Divy. Ipinagluto kita ng breakfast saka baon mo for lunch. Tumikim siya at pasimpleng inayos ang magulo pang buhok. Ang aga kasi ditong nag-doorbell. Pasok ka. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Hindi ka ba magbibihis muna, Div? Kasi nakikita ka ang nipples mo. Agad na dinaluhong siya ng hiya. Kanda tapilok siya sa pagtakbo papasok sa kwarto. Minadali niya ang paliligo at pagbibihis bago nilakasan ng loob para harapin ang lalaki na abutan niyang naghahain sa kusina. Hey! Maliwalas ang ngiti nito. Kain ka na and this. Turo nito sa disposable lunchbox. Baon mo for lunch. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang pagkain na iniluto nito. Sayang naman ang effort ni Curvy. Thanks for this pero sana wag na ulit. Kaya ko ang sarili ko, salamat na lang. Natigilan ito. Pero, Mr. Gacera, kaya ko ang sarili ko. Marahan ngunit mariing turan niya. Sana hindi na ito maulit pa. Ayaw niyang paasahin ng binata. Wala kasi siyang kasiguraduhan. Divina, galit ka pa rin ba sa akin? May pagsusumamo sa tinig na tanong nito. I did what you told me. Kinausap ko si Ethel at ipinaliwanag ko na kahit ano pang gawin niya, ikaw na ang mahal ko. Div, can you hear me, please? Mahal. Let me explain. Marahan siyang umiling. Not now. Siguro kapag medyo nakalimot na ako. Pero hindi pa sa ngayon, Curvy. Sana maunawaan mo. Nakakaunawa itong tumango. But then, sana hayaan mo ako makita ka. Kahit sandali, okay na sa akin. Hindi siya sumagot. Hindi niya alam ang isasagot. Pero sa mga sumunod na araw ay laging nagpapakita sa kanya si Curvy. Sinasabing dumaan lang bago dumiretso sa trabaho.
gayong out of way siya dito. Ang layo ng lugar mo sa trabaho ko, Curvy. Paano napadaan ka? Nagkamot ito sa noo. Nahihiya dahil nahuli. Hindi, may meeting ako. Diyan lang. Sumilay ang mapanuksong ngiti sa labi niya. Totoo? Panay na nga ang tukso sa kanya ng mga kasamahan dahil laging dumadaan ang binata. Oo nga. May gagawin ka ba mamaya? Bakit? Wala. Yayain sana kita kumain ng dinner. Pero don't worry. Kung busy ka, okay lang. Next time na lang. Anito. Napaisip siya. Wala naman siguro siyang gagawin mamaya. Tawagan na lang kita mamaya kung wala akong gagawin. Agad na gumuhit ang saya sa mukha ng binata. Really? Salamat, Divina. This means a lot to me. Mahina siyang natawa. Hindi pa nga sure, Curvy. Okay lang, at least may chance. Pero tulad ng sinabi ni Divina, hindi nga sure kung matutuloy sila ni Curvy. Hindi na niya na-inform ang lalaki na hindi sila matutuloy dahil sa emergency. Wala sa oras siyang naipadala sa field dahil kailangan daw ng ilang army doctor. Hindi niya akalain na aabot pala siya ng 2 buwan sa field. Walang signal kaya wala siyang komunikasyon. Pagbalik niya sa headquarters ay may signal na. Ay sunod-sunod ang tunog ng phone niya. Halos puro text ni Curvy at hindi nagtagal ay tumatawag na ito. Hello? Divina? Ang nag-aalalang boses ni Curvy ang bumungad sa kanya. Where have you been? May nangyari ba? Almost 2 months kitang di makontak. Are you okay? Sorry. Sumandal siya sa swivel chair at humugot ng malalim na hininga. Sinusubukang alisin ang hindi maipaliwanag na nararamdaman sa dibdib. Ipinadala ko sa field para tumulong sa pagresponde ron sa naapektuhan ng lindol. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Tumitig siya sa kisame bago dahan-dahang tumango. Parang medyo masama ang pakiramdam ko. Gawa rin sa mga namatay na hindi namin nailigtas. Nasa office ka ba? Oo, pero pauwi na rin ako. Magpapaalam ako. I can focus on work because of what I... Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Susunduin kita, Div. I'm on my way. Hindi na niya ito napigilan pa dahil agad siyang binabaan ng tawag. Nagpaalam na siya sa superior na nauunawaan naman siya. May mga clearances pa na dapat asikasuhin pero ewan niya at basta na lang siya pinayagan. Paglabas niya ay naroon na si Curvy at hinihintay siya. Div. Dinaluhong niya ito ng yakap at umiyak sa dibdib nito. Wala na siyang pakialam kung makita siya ng mga kasamahan o kung naka-uniforme pa siyang umiiyak. Shhh! Hinahaplos-haplos nito ang likod niya. Iyak ka lang. Nanatili silang magkayakap. Hinayaan siya nitong umiyak at nang medyo kumalma ay inalalayan papasok sa kotse bago ito sumakay sa driver's seat. Tahimik pa rin siyang humihikbi. Okay ka na? Malambing na tanong ng lalaki. Inabutan siya nito ng tubig. Pinunasan din nito ang kanyang mga luha. Uwi na tayo? Nangihina siyang tumango. Maya-maya pa ay huminto na ang kotse sa mataas na gate ng isang bahay. Bahay yun ni Curvy. Hindi siya umimik at nagtanong kung bakit doon siya dinala ng lalaki. Dito na muna tayo para makapagpahinga ka na agad. Malayo-layo pa kasi ang kondo mo. Don't worry. May mga pamalit ka naman dito. Nandito pa rin yung mga damit mo noon. Salamat, Curvy. Malat ang boses sa pasasalamat niya sa lalaki. Hindi niya alam kung kanino siya iiyak kung wala ito para damayan siya. Napakalayo ng pamilya niya. Dapat ay sanay na siyang mag-isa pero ang hirap pa rin talaga. Akyat ka na sa kwarto, ipaghahanda kita ng pagkain para makainom ka ng gamot at makapagpahinga na rin. Tumango siya saka umakyat patungo sa kwarto niya sa bahay na yun ni Curvy. May sarili siyang kwarto roon at parang hinaplos ang puso niya nang makitang hindi man lang nagalaw o nabago ang kwarto. Malinis din. Matapos magbihis ay nanghihina siyang humiga sa kama. Ilang minuto rin ang lumipas bago pumasok si Curvy na may dalang tray ng pagkain. Div? Inilapag nito sa bedside table ang tray. Kumain ka muna, masama pa rin ang pakiramdam mo? Dahan-dahan siyang bumangon. Medyo. Ano bang nangyari? You can talk to me, Divina. Hinaplos ng lalaki ang balikat niya bago nito ilagay ang pagkain sa harapan niya. Marami ang namatay. I think nashock lang ako kaya ganito. Kahit na may katagalan na rin ako sa serbisyo, ay hindi naman kasi ganun na nakahilera ang mga patay. Tumangot-tango ang lalaki. Sige na, kain na.
Uminom ka rin ng gamot para hindi lumala ang sama ng pakiramdam mo. Ilang araw ang mabilis na lumipas. Medyo nakaka-recover na si Divina. Nakakapasok na ulit siya sa headquarters. Sa kanila naman ni Curvy ay walang kalinawan. They're like friends. But then sometimes it's more than that. Pero napagpasyahan ni Divina na pag-usapan na ang tungkol sa kanilang dalawa dahil parang nagpapakiramdaman lang sila. Curvy, kamusta pala si Ethel? Panimula niya. Nasa isang restaurant sila at kumakain. Mukha itong nagulat. I don't know. Simula nung kumprontahin ko siya at ipaliwanag na wala na talagang kami. Wala na akong balita. Hindi na ako nakibalita, but I think nasa mental siya ngayon. Ini-admit ang pamilya. Ba't mo pala naitanong? Umiling siya. Wala naman, curious lang. Nang nasa sasakyan na sila pauwi, ay saka lamang muling nagsalita ang lalaki. Div? Can we start all over again? Madamdaming tanong ni Curvy. At sino ba siya para tumanggi? They says love in second time around is sweeter. It's true. They compromise. Oo naman. Nakangiting sagot niya. Pagkatapos noon ay mas tumibay ang kanilang samahan at pinatawad na nila kung ano man ang pagkakamali na kanilang nagawa sa nakaraan. Mas naging open sila sa isa't isa na ultimo kakarampot na problema ay sinasabi at pinag-uusapan. Why not? When the famous saying says, communication is the key. Hindi rin nagtagal ay nagpakasal sila at nagplanong bumuo ng sariling pamilya sa kabila ng kanilang propesyon. Curvy remained supportive of her. Sa awa ng Diyos ay wala ng ex na nanggugulo. Sabi nga ng cliché na linya sa fairy tale, they live happily ever after. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!